Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, pakitago na lamang po ako sa pangalang Mateo, mega 2 anyos na tubong La Union. Nakikiusap din ako na itago ang anumang pagkakakilanlan ko at ng mga taong kasama sa istorya para na rin hindi kami mahusgahan o mapagtawanan ng mga makakarinig nito. Papa Dudut, ang ibabahagi kong kwento ay nangyari may 2 dekada na rin ang lumipas. Lumaki ako sa isang maayos na pamilya. Mayroon akong mababait na mga magulang at kahit na hindi kami mayaman, ay hindi nagkulang ang mga magulang ko sa pagbibigay ng mga pangangailangan namin. Kaya nga masasabi kong napakaswerte kong tao dahil perpekto ang mga magulang ko. Samantala ay mayroon akong pinsang itago niyo na lamang siya sa pangalang Carla. Sa lahat ng pinsang ko ay si Carla ang pinakamalapit sa puso ko. Para na nga kaming magkapatid noon. Pero Papa Dudut, mayroon akong nararamdaman para kay Carla na hindi ko maipaliwanag. At mas tumindi pa ang mga nararamdaman kong yun nang minsang tumira si Carla sa bahay namin taong 1969. Anak, dito muna titira ang pinsan mo. Nakiusap sa akin si Tito Ramon mo na dito muna manunuluyan si Carla habang nagtatrabaho siya rito sa Maynila. Sabi sa akin ng aking ama. Napangiti ako at naisip ko na pagkakataon ko na makasama si Carla ng matagal at makilala siya ng lubusan. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay dumating na si Carla. Agad ko siyang sinalubong at inihatid papasok sa aming bahay. Papa Dudut, napakaganda po ni Carla. Agad akong nabighani sa kanyang kagandahan at alindog. Bukod sa napakabait nito, ay palakaibigan pa. Bale Carla, yung magiging kwarto mo, yung dating kwarto ng Tita Maria mo. Matagal nang bakante ang kwartong yon. Dahil matagal nang patay ang asawa ko, wika ni ama kay Carla bago bumaling siya sa akin. Mateo, tulungan mo si Carla na ayusin yung magiging kwarto niya. Agad naman akong sumunod, Papa Dudut. Tinulungan ko si Carla na maglinis ng kanyang kwarto. Doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin siya. Oh, yung naging kwarto ni inay simula noong magkasakit siya ng cancer. Maraming masasakit na alaala ang kwartong ito. Sabi ko sa kanya habang ikinukwento ang nakaraan ng kwartong tutuluyan niya. Nakita kong naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Carla. Ganoon ba? Pero mukhang mapapalitan na yon ng magagandang alaala kasi ikaw na ang gagamit nito. Pagpapatuloy ko. Pagkatapos ay binago ko na ang usapan. Nga pala, balitaan mo naman ako. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Kumusta na sina Tito Ramon? Yung bahay ni Lola Rosa doon sa Aringay na madalas nating puntahan dati, ayos pa rin ba? Ayos naman si Tatay Ramon kasi medyo abala pa siya doon sa sakahan namin. Yung bahay naman ni Lola Rosa, ayun, ayos pa rin. Si Ben at ang pamilya niya ang nakatira doon ngayon. Kwento pa ni Carla. Nagtataka lang ako, Carla. Bakit dito ka pa sa Maynila magtatrabaho? Pwede naman doon sa La Union. Tanong ko sa kanya. Mas gusto kong magtrabaho rito sa Maynila. Alam mo na, para mas challenging mabuhay rito kaysa doon sa Aringay. At saka balita ko, malaki raw ang pasahod dito. Tugon niya. Oo, malaki nga ang pasahod dito pero magastos dito. Ang mamahal ng bilihin dito sa Maynila. Imporma ko sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan na namin ang paglilinis ng kwarto. Habang nagwawalis ay may tinanong ulit sa akin si Carla. May nasabi sa akin, ang itay mo. Balita ko may girlfriend ka na. Ano? Totoo ba? Oo,
Lina ang pangalan niya. Heto pa yung picture niya sa wallet ko. Pagkatapos ay proud kong ipinakita sa kanya ang litrato ng girlfriend ko. Wow, may girlfriend ka na. Parang kailan lang no? Dati malikot kang bata pero ngayon binata ka na. Sabi ni Carla sa akin habang binabalikan ang masasayang alaala namin noong mga bata pa kami. Nagsalita ang hindi malikot. Ikaw nga dyan Carla, kababae mong tao. Mahilig kang umakyat noon sa mga puno. Palagi kang pinapalo noon ni Tito Ramon dahil sa kalikutan mo. Pagkatapos noon ay bigla niya akong kiniliti sa tagiliran. Tulad ng ginagawa niya noong mga bata pa kami. Siyempre napasigaw ako. Alam mo ba? Bakla lang ang may kiliti sa katawan. Natatawa niyang wika. Anong sabi mo? Ako bakla? Hindi ako bakla, pagtutol ko. Pero nagpatuloy lamang sa pang-aasar si Carla. At dahil sa close kami, hindi na ako napipikon. Bagkus ay tumatawa na lamang ako. Hindi ka pa rin talaga nagbago Carla. Makulit ka pa rin hanggang ngayon, natatawa kong sabi sa aking pinsan, Papa Dudut. Simula noon ay lalong naging malapit kami ni Carla sa isa't isa at kasabay nga noon ay ang pagtindi ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Nung una itinatanggi ko pa kasi nga ay pinsang buo ko siya. Pero kinalaunan ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Oo, Papa Dudut. Mahal ko si Carla nang higit pa sa kapatid o pinsan at alam kong mali yon. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko mapigilan ang mga nararamdaman ko. Isang araw ay nagtampo ako kay Carla. Nagselos kasi ako dahil nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki. Ang balita ko ay manliligaw daw yon ng pinsan ko. Hindi ko nagustuhan ang narinig ko kaya agad kong inalam kay Carla ang katotohanan. Pakiusap, huwag ka nang magselos kay. Kaibigan ko lang siya. Pagtatapat ni Carla sa akin. Siyempre dahil sa hiya ay tinanggi kong nagseselos ako. Hindi ako manhid, nagseselos ka. Nataranta ako dahil hindi ko alam ang aking idadahilan sa kanya. Anong dahilan para magselos ako? Hindi naman kita girlfriend at saka magpinsan tayo, hindi ba? Kunwaring pagtanggi ko. Alam kong may pagtingin ka sa akin, diretsang sabi ng aking pinsan. Pagtingin? Hindi pagtanggi ko kahit nalabas na sa ilong ang aking sinasabi. Tanggi ka ng tanggi na wala kang gusto sa akin pero iba ang pinapakita ng kilos mo. Ano? Aamin ka na? Sa puntong iyon ay seryoso na si Carla sa akin. Dahil sa tila na booking na niya ako ay nagdesisyon na lamang akong aminin sa kanya ang totoo. Carla, mahal kita. Alam kong mali ito pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Masaya ako kapag kasama kita. Ikaw ang kumukumpleto ng araw ko. Carla, ikaw ang pinapantasya ko sa mga panaginip ko. Ikaw ang palaging kasama ko. Niyayakap, hinahalikan. Alam mo ba, para akong baliw dahil sa kakaisip ko sa iyo. Nandidiri man ako sa sitwasyon natin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natahimik lang si Carla habang nakatingin sa akin, Papa Dudut. Ano? Pagkatapos ba nito lalayuan mo na ako? Tanong ko sa kanya. Sigurado ka sa sinasabi mo sa akin? Mahal mo ba talaga ako, Mateo? Oo, siguradong sigurado ako, ang sabi ko. Ngayong alam mo na ang katotohanan, mamahalin mo rin ba ako? Sandaling nanaig ang katahimikan sa aming dalawa at pakiramdaman kung sino ang unang magsasalita hanggang sa hindi nakatiis si Carla kaya siya na ang muling nagsalita. Oo, mahal din kita. Ewan ko ba kung ano itong nangyayari sa akin. Alam mo ba kaya hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan kasi ayaw kong sa ibang lalaki maliban sa'yo. Matagal na akong may gusto sa'yo, Mateo. Kaso hindi ko masabi-sabi sa'yo kasi nga nahihiya ako. Pinsan kita tapos 4 na taon ang tanda ko sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Alam mo Carla, nagtataka ako bakit hindi bilang pinsan ang nararamdaman ko sa'yo. Iba talaga. Kaya nga malakas ang loob kong sabihin sa'yo na mahal kita. Kasi nararamdaman kong magkaibang dugo ang nananalaytay sa mga ugat natin. Ewan ko ba? Sabi ko sa kanya. Basta Mateo, kung mahal mo ako, iparamdam mo lang sa akin. Ipaparamdam ko rin sa iyo kung gaano kita kamahal, ang wika ni Carla.
Pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang una naming halik, Papa Dudut. Sa puntong yon ay hiniwalayan ko na noon ang matagal ko ng kasintahan na si Lina at ibinaling kay Carla ang lahat ng atensyon ko. Nagmahalang kami ng sarili kong pinsan. Hindi namin alintana na magkadugo kami. Hinalikan ko siya, niyakap hanggang sa umabot kami sa pagsisiping. 18 anyos ako noon, habang 23 naman si Carla. At sa edad naming yon ay maraming pawis. Bunga ng nagiinit naming katawan ang pinagsaluhan naming dalawa, Papa Dudut. Masasabi kong perpekto na ang relasyon namin, kasal na lang talaga ang kulang. Pero alam naman naming dalawa na hindi kami pwedeng ikasal dahil magpinsan nga kami. Sa kabilang banda ay ginawa namin ni Carla ang lahat para itago sa tatay ko ang bawal na relasyon namin. At wala naman kaming naging problema doon. Pero katulad ng ibang relasyon ay binagyo rin kami ni Carla ng mga pagsubok. Mas matindi nga lang ang sa amin dahil bawal ang relasyon namin kaya marami ang mga komplikasyon. Samantala, may dumating na ibang babae sa buhay ko. Hindi ko siya mahal pero siya'y patay na patay sa akin. Kaya gumawa siya ng paraan para mapikot ako at nagtagumpay nga siya, Papa Dudut. Nung una ay natakot akong sabihin kay Carla ang totoo. Pero naisip ko na hindi ko pwedeng ilihim sa kanya ang katotohanan kasi mabubuking at mabubuking din niya ako. At ayaw kong magsinungaling sa kanya kaya isang desisyon ang aking ginawa. Carla, nakabuntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Tulad naman ng aking inaasahan ay nagulat at nanlumo si Carla sa kanyang mga narinig mula sa akin. Nagpatuloy naman ako sa paghingi ng tawad sa kanya. At patawarin mo ako, Carla. Hindi ko sinasadya. Nabuntis ko yung kaklase ko pero hindi ko kagustuhan yon. Pinikot lang niya ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Sa puntong yon ay naiyak na si Carla dahil sa sobrang sakit. Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako niloloko? Aksidente lang ang lahat. Mahal na mahal kita, Carla. Paliwanag ko. Ngayong nakabuntis ka na, kanino ka na sasama? Sa kanya o sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko alam, Carla. Naguguluhan ako. Naiyak na ako dahil sobra na akong naguluhan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Malamang sa kanya ka sasama, sigurado. Oras na malaman ito ng tatay mo, ay ipapakasal ka na niya sa nabuntis mo. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Papa Dudut, ramdam ko ang sakit sa sinabing yon ng aking pinakamamahal na pinsan. Gustuhin ko mang magsisi pero huli na ang lahat. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Kaya wala akong magawa noon kundi ang umiyak. Carla, hindi ko pakakasalan yung nabuntis ko, biglang sabi ko habang humahagulgol. At sinong pakakasalan mo? Ako, Mateo? Hindi mo ako pwedeng pakasalan kasi magpinsan tayo. Ang sabi pa ni Carla. Nagpatuloy naman ako. Ayaw kong magkahiwalay tayo. Hindi ko kaya. Panagutan mo yung nabuntis mo. Pakasalan mo. Kawawa naman yung magiging anak mo. Kung hindi mo pakakasalan ang nanay niya, wala siyang makagigis ng ama. Payo sa akin ni Carla habang umiiyak. Siguro heto na ang panahon para tapusin na ang kalokohang ito. Maghiwalay na tayong dalawa, Mateo. Ngunit tumutol ako sa sinabi niyang yon. Hindi, Carla. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Huwag mong gawin sa akin ito. Pakiusap. Mali na itong relasyon natin, Mateo. Magpinsan tayong dalawa. Sa totoo lang ay minsan nandidiri ako sa ginagawa natin kasi nagkakainan tayo ng sariling laman na ibulalas pa ni Carla sa akin. Mas kailangan ka ng magiging anak mo. Pakasalan mo ang babaeng binuntis mo. Huwag kang maging duwag na harapin ang mga problemang pinasok mo, dagdag pa niya. Papa Dudut, sising-sisi ako sa mga nangyari. Nagpadala ako sa tawag ng laman. Kaya ayon, napikot ako at nabuntis ang babaeng hindi ko mahal. Dahil doon ay naghiwalay na kami ni Carla. Dahil siya na mismo ang may gusto, Papa Dudut. Kahit sobrang sakit na mawalay sa taong mahal mo, ay tiniis ko yon. Una sa lahat ay kasalanan ko rin naman ang lahat dahil ako ang nanloko sa kanya. Pangalawa,
Tutol ang Diyos sa relasyon namin. Siyempre magpinsang kami ni Carla, kaya gumawa ng paraan ng Diyos para paghiwalayin kami. Papa Dudut, pagkatapos ng hiwalayan namin ni Carla ay nagunaw na ang mundo ko. Bumagsak na ang interes ko na mabuhay. Tumigil ako sa pag-aaral dahil hindi ko magawang tumuon at si Carla ang palaging nasa isipan ko. Papa Dudut, wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. At madalas kong isumbat sa Diyos na sana'y hindi kami ginawang magpinsan ni Carla para hindi kami nasasaktan ng ganito. Papa Dudut, madalas kong tanungin noon sa Diyos kung mahal ba niya ako o hindi. Kung mahal niya ako ay hindi niya hahayaan akong umibig sa sarili kong pinsan. Hindi niya ako hahayaan na umiyak at masaktan ng todo. Akala ko talaga ay hindi ako mahal ng Panginoon, kaya nagsimulang mawala na ako ng pananampalataya sa Kanya noon. Pero Papa Dudut, nagkamali ako dahil unti-unti rin akong nakabangon sa sakit na nararamdaman ko nang dumating sa buhay ko ang anak kong si Leo. Nakatuon lamang noon ang mundo ko sa anak ko. Hindi ko pinansin noon si Gina, ang babaeng nabuntis ko. Nag-live-in kami ni Gina taong 1970, pero hindi rin kami nagtagal. Iniwalayan ako ni Gina at iniwan niya sa akin ang anak ko at sumama siya sa ibang lalaki. Hindi ako nasaktan doon, Papa Dudut, dahil hindi ko naman talaga mahal si Gina. At dahil gusto kong magbagong buhay kasama si Leo, ay nagdesisyon akong manirahan na lamang sa aming bayan sa Aringay, La Union. Pero noong araw na paalis na ako ay isang babae ang aking nakilala na magiging bahagi pala ng buhay ko sa hinaharap. Tandang-tanda ko pa noon, Papa Dudut. Nasa terminal ako ng bus. Kakarating ko lang noon sa Aringay kasama ang aking anak na umiiyak. Nagpa siya akong umupo muna habang nag-iisip ng pwedeng gawin para tumigil na sa pag-iyak ang aking anak. Nako, kakabagin niyan kapag hinayaan mo yan na umiyak ng umiyak, sabi ng babaeng katabi ko. Nang lingunin ko ito ay bigla na lamang tumibok ang aking puso. May edad na siya pero maganda at kabigha-bighani ang kanyang mga mata. Ngumiti naman siya sa akin nang magkatinginan kami. Ilang beses ko nang sinubukang patahanin ang anak ko pero ayaw niya. Hindi ko naman po alam kung anong problema. Kakapalit ko pa naman ng lampin sa kanya. Sabi ko naman sa babae habang sinusubukan pa ring patahanin si Leo. Gusto mong ako ang magpatahan diyan sa anak mo? Marunong ako mag-alaga ng sanggol, wika ng babae. Agad ko namang ibinigay sa kanya ang anak ko at doon ay nakita ko kung paano niya patahanin ang sanggol. Namangha ako sa kanya dahil magaling siyang mag-alaga. Kita mo na, napatahan ko ang anak mo. Natutulog na siya ngayon. Sabi niya sa akin nang makita kong mahimbing nang natutulog si Leo sa kanya. Salamat, tanging nasabi ko na lamang. Kamukhang kamukha mo ang anak mo, para kayong pinagbiyak na bunga. Pagpapatuloy pa niya. Matanong ko lang, nasaan ang nanay niya? Tanong pa niya sa akin. Iniwan kami ng nanay niya. Nakita kong lumungkot ang ekspresyon ng mukha ng babae. Ganoon ba? Anong klase siyang ina? Pati anak niya iniwan niya. Nasaan ang konsensya niya? Sabi pa nito. Sinubukan ko namang baguhin ang usapan. Taga-La Union din ba kayo? Tanong ko sa kanya. Tumango ang babae. Taga-Aringay ako. Natuwa ako sa aking narinig. Taga-Aringay din ako. Doon ako lumaki at doon kami ngayon papunta. Kung ganoon sabay na tayo. Ayan naman sa akin ang babae. Samantala habang sakay ng jeep papunta sa Aringay ay nagkwentuhan kami ng babae na nakilala ko sa pangalang Dolores. Patron 2 anyos na siya pero aaminin kong mas bata pa ang itsura niya sa kanyang edad. Sa kabilang banda ay 19 lamang ako ng mga panahong iyon. Dalaga pa si Dolores. Pero marunong siyang mag-alaga ng bata dahil ayon sa kanya ay nagtrabaho siya bilang yaya noon. Hindi nagtagal ay napag-usapan namin ang paghahanap ko ng trabaho. Tamang-tama dahil supervisor siya sa factory ng pagkain at kasalukuyang naghahanap ng factory worker ang kanilang kumpanya. Sinabi kong interesado ako sa trabaho at nangako si Dolores na tutulungan niya akong makapasok doon, Papa Dudut. Sa tulong ni Dolores
ay nagawa kong magbagong buhay. Sa tulong niya ay nakapagtrabaho ako sa isang factory doon sa Aringay. Naging magkaibigan din kami ni Dolores at masasabi kong masaya at kumpleto ang araw ko kapag kasama ko siya. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkaroon ng puwang si Dolores sa puso ko. Ewan ko ba pero hindi ko mapigilan na tumibok ang puso ko sa kanya. Papa Dudut, 19 lamang ako noon. Siya naman ay 40 na. Pero hindi naging hadlang ang edad para mahalin ko siya. Nung una akong magtapat ng pag-ibig kay Dolores, tinanggihan niya ako dahil parang anak na lang daw ang turing niya sa akin. Pero hindi ako tumigil noon sa kakasuyo kay Dolores. Bagamat aaminin kong naguguluhan ako kung pagmamahal ba yung nararamdaman ko para sa kanya. Gayunpaman ay itinuloy ko pa rin at naging kami rin ni Dolores. Si Papa Dudut, naging masaya naman ang relasyon namin ni Dolores. Minsan nagkakatampuhan kami pero sa kabuuan ay masaya kami na magkasama. Kaya nga makalipas ang ilang buwan ay inaya ko siyang pumunta ng simbahan. Nakarating kami sa simbahan at walang gaanong tao dahil Sabado. Agad ko siyang dinala sa altar, Papa Dudut. Mateo, anong meron? Bakit mo ako dinala rito? Teka, parang nahuhulaan ko na. Wika ni Dolores na napapangiti dahil alam niya ang kasunod noon. Tama ka Dolores, nandito tayo para personal na sabihin sa iyo na gusto kitang mapangasawa. Gusto kitang pakasalan Dolores. Tatanggapin mo ba ako bilang kabiyak mo? Tanong ko sa kanya. Nakakabigla ka naman, ang sabi ni Dolores na nooy namumula ang mukha sa hiya. Dolores, gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. Na handa akong ibigay sa iyo ang sarili ko para maging asawa mo. Pagpapatuloy ko. Alam ko naman yun Mateo. Oo, tinatanggap ko. Tugon ni Dolores sa akin. Tinanggap ko ang alok mong kasal kasi mahal na mahal din kita. Ang totoo niyan ay matagal ko na rin gustong lumagay sa tahimik kasama mo. Matagal ko nang pinapangarap ito. Dagdag pa niya. Napayakap ako ng mahigpit kay Dolores pagkarinig ko sa sinabi niya. Alam mo Dolores, ikaw lang ang pinapangarap kong mapangasawa. Ikaw lang ang hinahanap-hanap nitong puso ko at isipan ko. Kaya ngayong ikakasal na tayo ay nangangako ako sa iyo na magiging mabuting asawa ko at haligin ang tahanan para sa magiging pamilya natin. Dolores, sumusumpa ako ngayon na ikaw lamang ang mamahalin ko habang buhay at nangangako na hindi kita papaiyakin at lolokohin. Hindi kita iiwanan at magsasama tayo hanggang kamatayan. Ayan, saksi na ang Diyos sa mga pangakong binitawan ko sa iyo, wika ko. Salamat Mateo, napakaswerte ko pala kasi mapapangasawa ko ang isang lalaking mahal na mahal ako. Kahit na matanda na ako at malaki ang agwat ng edad natin, hindi mo pa rin ako pinabayaan at minahal mo pa rin ako. Hindi ka nahiya sa mga taong nakapaligid sa atin. Ipinaglaban mo ako sa mga humuhusga sa atin. Maraming salamat, ang sabi pa ni Dolores. Pagkatapos noon, isang halik ang aking ibinigay sa kanya, Papa Dudut. Kailan ba nating sasabihin sa kanila ang relasyon natin? Tanong niya sa akin. Mabait naman si Itay. Huwag tayong mamroblema doon. Matatanggap niya ang relasyon natin, tugon ko. Samantala'y muling nagkasalubong ang landas namin ni Carla sa Aringay. Doon ay nabalitaan niyang mayroon na akong babaeng pakakasalan. Tulad ng aking inaasahan ay nalungkot si Carla at inamin niya sa akin na mahal pa rin niya ako. Papa Dudut. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na magkakasalubong pa ang landas namin ni Carla at aaminin kong nakaramdam pa rin ako ng kirot sa puso pagkakita ko sa kanya. Pero minabuti kong kalimutan si Carla dahil may Dolores na ako. Kaya nga makalipas ang isang buwan simula noon ay nagpakasal na kami ni Dolores sa Huwes Alaminos. Pagkatapos ay bumalik kami sa Aringay at namuhay kami bilang mag-asawa. Sa kabilang banda, dahil sa nakatuon ang atensyon ko bilang haligi ng tahanan at dahil sa takot na rin na marinig ang pagtutol ng aking ama kay Dolores, ay inilihim ko muna sa ama ko na may asawa na ako. Bagamat regular akong sumusulat sa kanya doon sa Maynila. Hanggang sa isang araw ay napagtapat ko na rin sa tatay ko ang totoo at sinabihan niya ako na umuwi ng Maynila.
Agad naman akong pumayag sa gusto ng aking ama. Hanggang sa isang araw ay nakarating na kami ni Dolores sa bus terminal sa Maynila. Excited kaming pareho dahil ito ang unang pagkakataon na makikilala ng ama ko ang aking asawa. Matiyaga kaming naghintay noon dahil ang bili niya sa akin sa telepono ay susunduin niya kami ng asawa ko ng 4 o'clock ng hapon. Hindi nagtagal ay dumating na rin si ama. Masayang masaya akong sinalubong pero Papa Dudut, napalitan ng kilabot ang pagtatagpong yon nang makita ni ama si Dolores. Tay, si Dolores, asawa ko, pakilala ko. Ngunit nanlumo ang aking ama sa kanyang nalaman at ganoon din si Dolores. Nagtataka lang ako dahil tila matagal na silang magkakilala ng tatay ko. Dolores, Diyos ko, ikaw ang asawa ng anak ko? Nanginginig na wika ni ama. Ikaw ang tatay ni Mateo, takot na wika naman ni Dolores. Carding, nasaan na ang anak ko na pinaampon ko sa iyo? Hysterical niyang tanong sa aking ama. Dolores, wala kaming anak ni Maria. Kaya si Mateo ang itinuring naming anak na iiyak na pagtatapat ng aking ama sa aking asawa. Tay, Dolores, anong ibig sabihin nito? Naguguluhan ako. Wika ko at gulong-gulo sa eksenang yon. Ampon ka lang namin ni Maria, Mateo. Hindi kita tunay na anak. Umiiyak na nagtapat si ama sa akin. Ibig sabihin, hindi ko po pinsan si Carla. Tumango ang aking ama bilang tugon. Pagkatapos noon ay nagpasya kaming umuwi muna sa bahay bago ipagpatuloy ang naputol na tapatan. Mateo, hindi kayo pwedeng maging mag-asawa ni Dolores. Ikaw, Dolores, pinasok mo ang anak ko sa malaking problema, ang sabi ng aking ama sa aking asawa. Anak mo si Mateo, siya yung pinaampon mo sa amin ni Maria. Sarili mong dugot laman ang asawa mo. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay nanlumo ako. Napagtanto ko ang pagkakamaling nagawa namin ni Dolores. Mateo, nanay mo si Dolores. Umagulgol si ama pagkatapos noon. Pero paano, Dolores? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka na? Akala ko. Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin nang biglang magtapat na si Dolores sa totoong nangyari. Disgrasyada ako, Mateo. Anak kita sa pagkakasala at ang totoo niyan ay hindi ko alam kung sino ang tatay mo. Mateo, dati akong babaeng bayaran. Hindi kita kayang buhayin noon kaya ipinamigay kita at ibinigay kita kay Carding kasi nabalitaan ko na gusto nilang mag-ampon pag-amin pa ni Dolores. At dahil doon ay lalo akong nanlumo at hysterical na napahagulgol. Patawarin mo ako, anak, kung nagsinungaling kami ni Maria sa iyo, wika ni ama sa akin. Pero anak, maghiwalay na kayo ni Dolores. Hindi pagmamahal na mag-asawa ang nararamdaman ninyo sa isa't isa kundi pagmamahal ng mag-ina. Papa Dudut, iyon ang katotohanang hindi ko matanggap hanggang ngayon. Hindi ko matanggap na si Dolores, ang babaeng minahal ko, ang siyang tunay kong ina. Dahil doon ay halos mabaliw ako at muntik na akong magpakamatay dahil sa sobrang depresyon. Agad kaming naghiwalay ni Dolores at nagpakalayo-layo ako hanggang sa panganganak niya. Pagkatapos noon ay muli akong bumalik sa tatay ko habang si Dolores ay nagpakalayo-layo na. Wala na akong naging balita sa kanya simula noon. Samantala iniwan niya sa akin ang anak namin na si Carlo at ako nang nagpalaki sa bata. Ali si Carlo, anak ko siya pero kapatid ko rin siya. Samantala ay nagdesisyon ako na wag nang ipaalam sa anak ko ang totoo dahil alam kong masasaktan lamang siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay matanda na ako. May sarili ng pamilya sina Leo at Carlo, may apo na rin ako. Ako naman ay nakatira kina Leo at nagpapatakbo ako ng negosyong kainan sa palengke malapit sa amin. Tahimik na ang buhay namin pero kahit ilang dekada pa ang lumipas ay hindi mawawala ang multo ng aking nakaraan. Ito lamang ang may babahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Mateo.